What up, G? It's me, Tito Mawawot again and again. Ano bang bago? Ito ang bago. Maglilinis tayo ng portable aircon. Kaya tara, samahan nyo ang kalasin to. Nakalas ko na nga yung dalawang side. Hindi ko nga halos na videohan yun, na late na ako ng video. Tingnan nyo naman yung kapal ng alikabok oh. Halos 2 years o 1 year na ata itong hindi nalilinis. Simula nung nabigay sa akin. Shoutout nga pala kay Senpai Paul. Siya nga pala yung nagbigay niyan kay Mark. Then si Mark yung nagbigay sa akin nito. Yung mga kwarto kasi nila meron na naka-install na aircon. Yung sa kwarto ko lang ang wala. Kaya naisipan nila ang ibigay sa akin tong portable na to. Wow. Halos ilang months din kasi nakatenga to, kaya naisipan ko linisin. Tag-init na rin kasi dito sa Japan, kaya kailangan ko na rin mag-aircon. Sobrang init na rin kasi sa kwarto ko. Nasa second floor kasi ako, kaya sobrang init. Daman-dama ko yung init ng Japan. Sabi nila, grabing init daw dito. Kaya naisipan ko, mag-aircon na rin ako para makatulog na rin na mahimbing. At ito nga, sinimulan ko na nga tanggalin ng mga alikabok. Kitang-kita nyo naman kung gaano kakapal yung alikabok. Ang tagal na rin kasing hindi nalinis to. Siguro umabot din ako ng 15 minutos bago kalasin to. Kaya napag-isipan ko, i-video na to para meron din ako mabalag ngayong araw. At napakita sa inyo kung ano-ano rin yung mga bagay na skill ko. Naglilinis din pala ako ng aircon sa Pilipinas. Kaso, mahirap din kasi makipagsabayan, marami mas magagaling sa akin. Saka hindi ko naman skill talaga yon. Ang skill ko talaga ay late machine. Napag-aralan lang din, kaya natuto. Kaya ito, kinarwas ko na rin yung mga filter niya, saka yung kaha. Sinabay-sabay ko na nga rin to. Ginawa ko nga, binanlawan ko muna to bago ko sinabunan. Kasi baka hindi kumapit yung sabon dahil sobrang kapal nung alikabok na dumidikit dun sa mga parts. Kaya ito, sinabunan ko na maigi. At pagkatapos ko ng sabunan ay binalawan ko na agad. Pinagpag ko lang siya. Hindi naman din siya ganun katulad ng foam na pag nabasa ay matagal matuyo. Pupunasan mo na lang din to, then okay na to. At ilalagay mo na. At fast forward nga, natapos na nga rin ako at tinakat ko na yung machine. At yung mga kaha. Kaya dito ko na nga inassemble sa taas kasi sobrang bigat din nito. Halos 25 kilos din nga to. Kasangkabang bigas din. Kung bibili kayo ng bigas, PM nyo ako. Meron ako, Coco Pandan. Ay, gagi. Nasingit pa nga. At yun na nga, siningit ko na nga. At siningit yung mga bagay na ganun. Pero dito na tayo, balik tayo sa kwento ko. At pagkatapos ko nga punasin ng mga kahay, pinaglalagay ko na. Pinag-isipan ko nga kung may nakalimutan ako. Kaya inuna ko muna tong filter na nasa loob. Para may maalala ako kung ano yung mga nabagay na nasa labas. Tulad nyo, nasa loob din pala yun. Kaya ito, pinunasan ko na yung dalawang side. Pagkatapos ko nga mapunasan kinabit ko na nga. Dito nga pala ako nahirapan kalasin kanina. Pinipilit kong ilabas kanina. Ipersa papunta sa akin. Nabulol na nga. Sinersa ko nga pala yung papunta sa akin. Hindi pala ganyan ang technique. Ang technique pala, ihilahin mo pataas. Halos muntik ko na nga masira yung kaha. Pero hindi ko naman pinabayaang masira. Hindi ko naman siya pinersa talaga. Kasi tinignan ko pa rin kung paano siya kalasin. Kaya ito, pagkatapos ko nga ikabit yung tornilyo sa loob, kinabit ko na nga yung dalawang kaha. May pagkakamali nga ako nagawa dito. Ang nagawa ko pala dito is kinabit ko nga pala yung tornilyong 4, hindi pala kasama yung dalawa sa baba. Bali yung isa dun sa baba, tatanggalin mo, yung isa lang yung nakakabit. Kaya ito, kinalas ko ulit at tinanggal ko yung tornilyong nasa loob. At binalik ko na yung kaha at okay na siya. Nakuha ko na rin siya kung paano. Naalala ko, nakakabit din pala yung sa kabila. Kaya ginawa ko, tinanggal ko ulit at tinanggal ko yung tornilyo. At pagkatapos ko natanggal yung tornilyo, ay binalik ko agad yung kaha. At nilagyan ko na at hinigpitan ko na isa-isa. At pagkatapos, all goods na siya. Sinunod ko nga itong sabitan ng wire, yung pinaka-iniikutan. Nilagay ko na nga rin siya at all goods na rin yung dalawa na to. Halos wala rin naman ako nakalimutan, dinoble check ko din siya. Kahit paano, wala rin naiwan na isang tornilyo. Napag-isipan nga ako dun sa huling-huling tornilyong natira. Kasi may nakita akong tornilyo na isa. Pero all goods naman kasi nakita ko rin na wala pa pala yung cover dun sa bilid. Yung sa pinaka-wire. Kaya sabi ko, all goods, kala ko may natira. Kinabahan naman ako dun. Mabuti na lang talaga. Naalala ko lahat ng nilagay ko at kinalas ko. Wow. Kaya yon, kinabit ko na nga rin pala tong hose sa pagtutuluan ng tubig. At yung tulo dun sa baba, may hose din. Nilagyan ko na rin ng tornilyo at clip.
At ito, pinesto ko na nga sa pepestuhan niya. Dito ko nga pinesto yung malapit sa bintana. Meron kasi siyang blower sa likod, kaya kailangan nasa bintana siya. At nilagyan ko na nga rin ng harang yon para if ever na umulan, hindi rin ako mababasa sa loob. Matagal ko na nga rin pala nagawa yan kasi nung unang dating ko dito, ginamit ko na rin to. Kaya kahit papano, kabisado ko na rin nung kailangan kong gawin. At nilagyan ko nga ng kortina para hindi na rin maliwanag masyado. At ito, i-start na natin. Tingnan natin kung gumagana ba talaga. Ito nga, gumagana nga. All goods yung lamig. Makakatulog na naman tayo ng himbing nito. Sobrang lamig na niyan, G. Grabe na yan, G. Ito naman yung blower at ito yung sa tubig. Kaya hanggang sa muli. Paalam! Warap, G. Grrr!